Usaping pananampalataya. Ang pangangaral ng mga pastor sa Pilipinas. Ang tanong, katotohanan ba? Ang mapapanood ninyo, ito ay mga pangangaral ni Brad Eli Soriano. Patutugtugin natin ng buo nang di mawala ang konteksto na kanyang ipinapangaral. Ginagawa natin ito sa pamamagitan ng fair use. Halina at atin ng panoorin. Atin pong pinag-aaralan kung inyong natatandaan ang ukol sa Diyos na ipinakikilala sa Biblia. At nagumpisa po tayo noong nakaraan na kilalanin yung Diyos na dapat nating paglingkuran. Nakita po natin na ang Diyos na yon ay yung sinasabi sa Bibliang lumikha o lumalang, the Creator. Hindi ho pumapayag ang Diyos o ang Biblia na maglingkod tayo sa nilalang. Malaking kasalanan sa Diyos na sinasabi sa Biblia yung maglingkod sa nilalang. Ang kailangan paglingkuran ay yung lumalang. At classified po yung paglilingkod sa nilalang, classified po yan sa Biblia na kasinungalingan. Pakinggan nyo sa 1:25 ng Roma. Ganito po ang nakasulat. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang. Ayun, sabi ng Biblia, pinalitan ng wika nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. At sila'y naglingkod sa nilalang kaysa sa lumalang. Therefore, tinatawag ng Biblia ang kasinungalingan yung paglilingkod sa nilalang kaysa sa lumalang. Ang dapat paglingkuran yung lumalang. At yun po ngayong gabi ang ating isa-isang aalamin sa Biblia kung alin yung Diyos na lumalang na sinasabi sa Biblia. Atin pong tatalakayin ngayong gabi kung sa paglalang ng Diyos ay papaano natin siya makikilala bilang lumalang. Gaya po ng sinabi ko sa inyo noon, ang unang-unang talata sa Biblia, yung Henesis 1:1, kung atin po itong babasahin dun sa kanyang Hebrew original tongue. In the beginning, God created the heavens and the earth. Nang pasimula, nilalang ng Diyos ang mga langit at ang lupa. Yun ho sa Hebrew ay Elohim. Elohim na kung atin pong pag-aaralan sa gramatikang Ebreo, yun po'y isang plural na pangalan, yung Elohim. Galing dun sa singular na Eloah. At ito'y maiintindihan natin ngayong gabi, bakit ginagamitan ng salitang Elohim yung salitang Diyos na itsinalin sa Tagalog. Nang ito po'y isalin sa English, ginamit naman yung salitang God. Ayun po ang ating mapapansin doon. Lumalabas sa Tagalog at saka sa English, maging sa German, maging sa Latin, ito po'y nagiging parang singular. Samantalang, originally, it was written in the word Elohim, na which denotes plurality. Aalamin po natin ngayon sa Biblia kung bakit ganon. Nakita natin nung nakaraan ng lalalangan Diyos ng tao, merong ganito pong pangyayaring naganap na sinulat si Propeta Moises. At ibig ko pong balikan natin ang talatang ito. Sa 1:26 ng Henesis, ganito po ang nakasulat. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sinabi ng Diyos ang wika, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Dito mapapansin nyo, magkakaroon na ng isang usapan, lalo na dun sa mga taong matatakaw sa, huwag nyo naman akong pagkamalian na masama ang aking gustong sabihin.
Meron hong taong matakaw sa daldalan eh. Nasa unang Timoteo yan, 6 versikulo 3. Pakinggan nyo. Kung ang sino may nagtuturo ng ibang aral at hindi sumasang-ayon sa mga salitang nakagagaling, sa makatwid ay sa mga salita ng ating Panginoong Hesukristo at sa aral na ayon sa kabanalan. Ang gayon ay palalo, walang nalalamang anuman, kundi may sakit sa mga usapan. Ayun. Meron tao, may sakit sa mga usapan. Sakit niya na yung usapan ng usapan. Yung argumento ng argumento. Ayaw niyang sumang-ayon dun sa magaling. Kahit na ba sa palagay na ng iba'y tama na, sa kanya hindi pa rin Merong ganong mga tao. Kaya pag dumating na dun sa puntong lalangin natin ng tao, ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis, usapan na naman yan dun sa iba. Ayaw silang maniwala dun sa nakasulat. Sinabi ng Diyos. Pag sinabing sinabi, understood logically, may pinagsasabihan. Tama po ba ako? Hindi. Pagka sinabi, may pinagsasabihin. Meron ba naman sinabi, wala namang pinagsasabihan? Kaya nga ginamit ni Moises yung salitang introductory to that phrase, let us make man after our own image and likeness. And God said, He said it to nothing. Kagaya ng paniwala ng mga oneness, na wala raw namang kausap ang Diyos doon. Wala palang kausap. Kanino sinabi yung sinabi? Sabi, sinabi ng Diyos. And God said, let us make man after our own image, after our likeness. Lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Kayo ho, tatanungin ko, sa inyong pag-iisip na maliwalas at maliwanag ngayong gabi, nung sabihin ng Diyos yon, may kausap siya o wala? May pinagsabihan tiyak. Kasi sinabi sinabi ng Diyos. Ikaw ba naman, sasabi ka nang wala kang pagsasabihan? Palagay ko, kayong Kapampangan, lunto kang murit. Sasabi ka, lala ka man pisa sa biyanan. Di ba? Sa Kapampangan noon, tawag doon, murit. Sa Tagalog, sira. Sa Bisaya, buwang. Biro mo, nagsasalita. May pinagsasabihan, wala naman palang pinagsasabihan. Natiyak natin talaga namang merong pinagsasabihan. Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Ayan. Maliwanag po yan. Tanong, may kausap o wala? Natural, meron. Kung merong kausap, sino kausap? Let us analyze the sentence. Lalangin natin. Ang nagsasalita, yung pinaka-principal na manlalalang, ano? Sabi niya dun sa kausap niya, lalangin natin. O di hindi siya nag-iisa, meron siyang kasamahan. Ang katunayan, ginagamit yung pronoun na natin. Let us. Iba yung let us kesa sa I will. Ang layo nun sa gramatika at sa retorika, pagkalayo-layo nun. Kung siya'y mag-isa lang, sana sinabi niya, I will make man. Lalalangin ko. Nag-iisa lang siya. Pero nasabihin niyang, lalangin natin. May kausap siya, tiyak na tiyak doon. At yung kausap niya, kasama niya sa paglalang. Lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Kaya, ang kinakausap niya, kasama niyang lalalang. Yan po. Kasama niyang lalalang ang kausap niya. At ang lalalangin nila sa kanyang panukalay, tao. Lalangin natin ang tao. Paano nila lalalangin? Aayon sa kanilang larawan at wangis. Ngayon,
Tanong, sino kausap? Natural, ang kausap yung kawangis niya at kalarawan niya. At silang ang dalawa, o kung dalawa sila, kung tatlo man sila, sa kanila ikukuha ng larawan at wangis yung tao na kanilang lalalangin. Ayon. At ang nagsasalita at yung kausap ay magkalarawan at magkawangis. Pareho sila ng larawan at wangis. Kumbaga sa Tagalog, magkahawig sila. Kumbaga naman sa English, they are look alike. Magkamukha. Tanungin natin ang Biblia, sino po ba ang kausap ng Diyos nung sinabi niyang lalangin ang tao ayon sa kanyang larawan at wangis? Meron ba siyang kasamahan nung lalalang siya? Pakinggan niyo ang ulat sa 8:22 ng Aklat ng Kawikaan. Ganito ang ating mababasa. Inari ako ng Panginoon sa pasimulan ng kanyang lakad, bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una. Bago pala nagpasimula ang Diyos gumawa, meron na siyang kasama eh. Inari ako ng Panginoon sa pasimulan ng kanyang lakad. The Lord possessed me in the beginning of His way. Hindi sinabi rito siya'y nilalang, ha? He was possessed by the Lord in the beginning of His way. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una. Tenyo, hindi pa gumagawa ang Diyos, hindi pa lumalalang, itong nagsasalitang ito, kasama na ng Diyos. Anong katunayan? Tuloy natin ng basa. Ako'y nalagay mula noong araw, mula nang walang pasimula, Kailan yun? bago nalikha ang lupa. Hindi pa pala nalilikha ang mundo, bago pa nilikha ang lupa, mula nung wala pang pasimula, ako'y nalagay na, sabi niya. Tuloy natin. Ako'y nailabas nang wala pang mga kalaliman, nang wala pang mga bukal na sagana ng tubig. Bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol ay ako'y nailabas. Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ni ang mga parang man, ni ang pasimulaman ng alabok ng sanglibutan. Nang kanyang itatag ang langit, nandoon ako. Tanyo, ano ba unang-unang ginawa ng Diyos ayon sa Biblia? Di ba, langit? Nung itinatatag niya langit, nandun ako. Wala pa yung mga parang o ang pasimulaman ng alabok ng sanlibutan. Saan ho ba galing ang tao? Sa alabok. Ito, wala pa yung alikabok, nandun na ito eh. Papayag ba kayo? Tao ito. Tao ba ito? Ang tao galing sa alabok, ito nauna pa sa alabok, nauna pa nga sa langit eh. Ulit natin yung parting kapiraso na yon. Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ni ang mga parang man, ni ang pasimulaman ng alabok ng sanglibutan. Nang kanyang itatag ang langit, nandoon ako. Nang siya'y maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman. Nang kanyang pagtibayin ang langit sa itaas, nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman. Nang bigyan niya ang dagat ng kanyang hangganan upang huwag salangsangin ng tubig ang kanyang utos. Nang kanyang iayos ang mga patibayan ng lupa, nasa siping nga niya ako. Nasa siping siya eh. Magkatabi sila eh. Nang ilagay niya ang mga balantok sa balat ng kalaliman, nang pagtibayin niya ang langit sa itaas, nang bigyan niya ang dagat ng kanyang hangganan upang huwag salangsangin ng tubig ang kanyang utos, nang kanyang iayos ang patibayan ng lupa, nasa siping niya ako. Gaya Naggaya ng matalinong manggagawa. ito palang kasama ng Diyos, kasama niyang manggagawa, creator, manggagawa,
ako'y nasa siping niya gaya ng matalinong manggagawa na nagagalak na lagi sa harap niya. Kita mo, yung pala inspirasyon ng Diyos eh. Ako ang kanyang ligaya. Na nagagalak na lagi sa harap niya. Gusto ko lang basahin ito sa English, mga kababayan. Para madali-dali yung personification sa inyong isip. Nitong binabasa nating talata sa Proverbs, verse 22 of chapter 8. Pakinggan nyo ang sinasabi rito, mga kapatid, lalo na doon sa hindi masyadong bihasa sa Tagalog. Sabi rito, "The Lord possessed me in the beginning of His way, before His works of old. I was set up from everlasting, from the beginning, or ever the earth was. When there were no depths, I was brought forth. When there were no fountains abounding with water, before the mountains were settled, before the hills was I brought forth. While as yet He had not made the earth, nor the fields, nor the highest part of the dust of the world, when He prepared the heavens, I was there." Kita mo na. When He prepared the heavens, I was there. When He set a compass upon the face of the depth, when He established the clouds above, when He strengthened the fountains of the deep, when He gave to the sea His decree, that the waters should not pass His commandment, when He appointed the foundations of the earth, then I was by Him, as one brought up with Him, and I was daily His delight, rejoicing always before Him. Kaya ito po ay isang deklarasyon ng isang kalagayan or being na kasama ng Diyos before the creation. Bago pa lumikha ang Diyos. Bago pa ginawa ng Diyos ang langit, kasama niya na ito. Sino ho ito ho? Sino ito? Pakinggan nyo, itataas natin, 8:22 yung binasa no? Itaas natin sa 12 kung sino yung nagsasalita na yan. Akong karunungan ay tumatahan sa kabaitan. Ang nagsasalita pala rito yung karunungan ng Diyos, yung wisdom of God. Kung Biblia ang ating kukonsultahin, sino ba itong karunungan ng Diyos? Na bago pa lumalang ang Diyos, kasama na ng Diyos itong karunungang ito. Sino kaya ito? Pakinggan nyo sa unang Korinto 2, versikulo 6 hanggang 8. Ganito po ating mababasa. Gayunman ay nangagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang. Sabi po ni San Pablo, nagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang. Magaman hindi ng karunungan ng sanglibutang ito o ng mga may kapangyarihan sa sanglibutang ito, na ang mga ito'y nangauuwi sa wala, kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga, yaong karunungan na itinalaga ng Diyos bago nilalang ang mga sanglibutan. Pero ito pala yung karunungang bago pa lumalang ang Diyos, nakatalaga na yon. Yun ay kang karunungang itinalaga ng Diyos bago pa nilalang ang mga sanlibutan na hindi napagkilala ng sino mang pinuno sa sanglibutang ito. Bakit? Sapagkat kung nakilala sana nila, ay di ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Sino ho yung karunungan? Hindi man nakilala ito ng mga pinuno ng sanlibutan. Itong karunungan, itong itinalaga na ng Diyos bago pa nilalang ang sanlibutan, hindi naman nakilala ng mga pinuno ng sanlibutan ito. Sapagkat kung nakilala sana nila, di ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Sino ba yung napako sa krus? Di ba si Kristo? Natural, si Kristo yung karunungan ng Diyos. Kasama na siya ng Diyos, di pa lumalalang ang Diyos ng anuman. Anong katunayan po sa Biblia na si Kristo ang karunungan ng Diyos? Pakinggan nyo sa unang Korinto 1:24. Ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego,
Si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Christ is the power and the wisdom of God. Si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Kaya yung Kristo na yon, bago naging Kristo, tinatawag sa Biblia yung wisdom of God, power of God. Karunungan ng Diyos, kasama ng Diyos dun sa umpisa pa lang. Nung lumala lang, magkasama sila. Magkausap nga sila. Balik natin kung anong usapan nilang dalawa. Pakinggan nyo. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Makatwiran na ho ba yung salita? Makatwiran, may kasama pala kaya may kausap. At ang kausap yung karunungan. At ang karunungan, yun ang Kristo. At nag-uusap sila tungkol sa paglalang nila sa tao. Lalangin natin ang tao. Sabi niya. O ngayon, talaga bang may patutuo tayo sa Biblia na ang kausap ng Diyos si Kristo nung magpasimulang lalalang sila ng tao? Pakinggan nyo kung sino yung kausap ng Diyos na kanyang kalarawan at kawangis. Sa Kolosas 1:15, ganito ating mababasa. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Ano pa ang pruweba? Pakinggan nyo sa Hebreo. Sa 1:2-3. Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan. Palibhasa'y siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos. Sino ang larawan ng Ama? Natural naman yung miski sa natural mo gadaanin Ang unang-unang kamukha ng Ama, anak, yun ang possibility, di ba? Sino ba magkalarawan? Di yung Ama at saka yung anak. Sabi ng Biblia, siya ang larawan ng kanyang pagka-Diyos. Tao ba yun? Nako, nagkamali ho ng malaki yung tao ng tao raw si Kristo. Ang kalaki-laking pagkakamali, mas malaki sa kanila. Mas malaki sa maiisip mo ang pagkakamali nung nagsasabing si Kristo'y tao. Bakit? Ayon sa Biblia, wala pang tao. Wala pa ngang alabok ng lupa pinagkunan sa tao. Meron na siya, ando na siya. Kasama na siya ng Diyos. At bilang kasama, siya yung kalarawan, kawangis, nakausap, lalangin natin ang tao. Ayon sa ating wangis, ayon sa ating larawan. Sino ho ang dapat nating kilalanin bilang mga tao? Sabi sa Biblia, ang dapat nating kilalanin yung lumalang sa atin. Yung palang lumalang sa atin, mag-ama Yung ama at saka yung kanyang anak, nag-uusap na lalalang sila. Kaya nung lumalang naman talaga, magkasama silang lumalalang. Di ba? Pakinggan nyo ang pruweba sa Apokalipsis. Ganito ating mababasa. Na nung lumalang ang Diyos, may kasama siya. At siya pang saksi. Basa. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng siya nawa, ng saksing tapat at totoo, ng pasimula ng paglalang ng Diyos. Kita nyo? Nung saksing tapat at totoo. Alin ang sinaksihan niya? Nung pasimula ng paglalang ng Diyos. Sa pasimula ng paglalang ng Diyos, saksi na siya. Itong saksing tapat at totoo. Sino ito? Saksi ni Jehovah? Hindi, si Kristo ito. Nandun na siya. Bago pa nilalang ang langit. Bago niya nilalang ang lupa. Nandun ako, sabi niya. Kaya masasabi siya saksi. Nandun. Ang saksi ni Jehovah lang naman, kung minsan saksi raw sila, wala naman sila sa pangyayari. Kung minsan, nagtataka rin naman ako, huwag namang magagalit kung may saksi ni Jehovah. Paano ka naman kaya naging saksi, wala ka naman sa pangyayari?
Siyempre, ang saksi nandun. Nakakita, nakawitness, nakarinig. Yun ang saksi eh. Paano ka naging saksi? Hindi mo naman nakita si Jehovah. Ha? At wala namang ginawa si Jehovah nasaksihan mo man lang kahit isa. Ang talagang saksi na sinasabi sa Biblia, tunay at tapat na saksi, si Kristo. Kasi, nandun siya talaga nung lumilikha ang Diyos, nandun siya. Ha? Nagpaplano pa lang, magkasama na silang nagpaplano, lalangin natin ang tao, ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Hindi ba tama yon? Kaya mga kabayan, ang lumalang sa tao, mag-ama. Mag-ama po yan. Meron ho ba tayong pruweba? Basa sa 34 ng Aklat ng Kawikaan. Pakinggan yon, sabi sa kasulat. Sino ang sumampa sa langit at bumaba? Meron bang taong makakasampa sa langit at bababa? Wala nun. Sumampa at bumaba. Tuloy. Sino ang pumisa ng hangin sa kanyang mga dakot? Meron bang tao makakapisa ng hangin sa kanyang dakot? Ha? Pwede mo bang yung hangin dakutin? Wala nun. Iisa lang makakagawa nun. Tuloy. Sinong nagtali ng tubig sa kanyang kasuotan? Sino makakagawa ang tubig panali? Wala rin nun. Sino ba yon? Tuloy natin. Sinong nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Sino nagtatag ng lupa? Tuloy. Ano ang kanyang pangalan? At ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman? Di mag-ama. Diba? Sino nagtatag ng lahat ng wakas ng lupa? Ano ang pangalan niya? Ano ang pangalan ng kanyang anak? Kung isa lang siya, ba't naman isasama pa yung anak? Parang oneness, siya rin daw. Ang ama raw si Jesus. Yung anak si Jesus pa rin. Paano naman nag-usap yung siya lang palang mag-isip, kinausap pa sarili niya? Mapakamali naman paniniwala niya, no? Kiliwaliwanag ng salita Ano sabi sa salita? Sino sumampa sa langit at bumaba? Sino nagtipo ng hangin sa kanyang mga dakot? Sino nagtatag ng lahat ng wakas ng lupa? Anong pangalan niya? At ano ang pangalan ng kanyang anak? Di mag-ama. Hindi ba mag-ama? Mag-ama yun. Ano ang pangalan niya? Ano ang pangalan ng kanyang anak? Di ama't anak ang tinutukoy. Kung iyong nalalaman. Ngayon, kung hindi mo alam, hindi naman kita masisisi. Bakit? Meron talagang hindi makakaalam niyan Pakinggan nyo sa 2 Korinto 4:4. Na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito. Si Satanas po ang tinatawag sa Bibliang Diyos ng sanlibutan meron siyang binulag. Pakinggan nyo, ulitin natin. Na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Maliwanag po ba yon? Meron talaga hindi makakaintindi nun kasi bulag Ang tao pag bulag, tapatan mo man ng spotlight, madilim pa rin. Bulag itong mga taong ito, bulag talaga ito Sino ba itong mga bulag na ito? Pakinggan nyo kung sinong at anong bumulag dito. 56 Gs ng Isaias. Pakinggan nyo nakasulat. Ang kanyang mga bantay ay mga bulag. Silang lahat ay walang kaalaman. Silang lahat ay mga piping aso. Sino yung mga aso na yan? Bulag. Oo, ang mga aso ay matatakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay mga pastor na hindi nakakaunawa. Pastor pala yun Mangangaral na hindi nakakaunawa. Bulag nga. Hindi nga makikita. Bakit? Biro mo kay liwanag, tinatanong alam mo ba kung sino siya? Anong pangalan niya? Anong pangalan ng anak niya? O di mag-ama. Tapos sabi naman niya, siya rin yun. Siya rin pala. Paano naging anak na ama pa? Katakot-takot ka. Mag-ama nga Ano pangalan niya? At. Kaya nga may iba pa At ano ang pangalan ng kanyang anak? Kung nalalaman mo. Ba't hindi mo alam? Bulag ka kasi
Ako man, pag bulag, hindi ko rin alam yun. Binulag ika ng Diyos ng sanlibutan na si Satanas ang pag-iisip ng hindi sumasampalataya upang sa kanila wag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo. Kaya, kahit kaliwa-liwanag ng Ebanghelyo, hindi mo naman maintindihan eh. Pagka bulag ang isip mo, nabulag ka ng demonyo. Yan po. Kaya dito sa ating pinag-aaralan, mga kababayan, makikita nyo, nang lumalang ang Diyos, may kasama siya. At ang kasama niya, walang duda, yung kanyang anak. Meron pa ba siyang ibang kasama? Bukod sa anak, meron pa siyang ibang kasama? Pakinggan nyo sa uno-uno ng Henesis, tutuloy natin sa 2. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang mga langit at ang lupa. At ang lupa ay walang anyo at walang laman. At ang kadiliman ay sumasaibabaw ng kalaliman. At ang Espiritu ng Diyos ay sumasaibabaw ng tubig. Ayon. In the beginning, God created the heavens and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moveth upon the face of the waters. Meron pong kasama pa palang isa yung Espiritu ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos ay gumagalaw sa ibabaw ng tubig. Kaya may Espiritu pa pala ng Diyos Bukod dun sa anak na siyang karunungan ng Diyos, meron pang Espiritu ng Diyos. Ano naman kaya ang papel ng Espiritu? Pakinggan nyo sa 104:30 ng awit, ganito nakasulat. Iyong sinusugo ang iyong espiritu, sila'y nangalalalang, at iyong binabago ang balat ng lupa. Yung palang Espiritu ang interior designer no? Sinusugo mo ika ang iyong espiritu, nalalalang sila. Binabago mo ang anyo ng lupa. Kaya yung itsura ng lupa, yung terrain, yung nagporma ng mga plateau, ng mga mountains, ng mga kung ano-ano, yung pala'y gawa ng Espiritu Santo yun Naintindihan niyo po, ibig ko sabihin mga kapatid, yung Espiritu ng Diyos, ang bumago ng balat ng lupa kasi sa umpisa, the earth was without form and void. Nang pasimula, ang lupa walang anyo at walang laman. Kaya ang nagporma ng kung ano-anong mga terrain at saka mga hugis ng mundo, ang Espiritu Santo. Alam nyo ba kung alin ang pinakamataas na bundok sa mundo? Alam nyo po ang pinakamataas na bundok sa mundo? Siguro alam nyo. Baka ayaw nyo. Baka gusto nyo kong tulungan. Alam nyo po ba ang pinakamataas na bundok sa mundo? Meron nagsasabi Mount Everest. Hindi ho yung Mount Everest ang pinakamataas na bundok sa mundo. Highest peak on earth ang Mount Everest. It has attained the highest peak on earth. Pero hindi yun ang pinakamataas na bundok sa mundo. Ang pinakamataas na bundok ko sa mundo ay nakalubog sa dagat. At ang pinakadulo niya nasa Hawaii. Yun po. Pinakamataas na bundok sa mundo. Pero the highest peak on earth is Mount Everest. Pero hindi yun ang pinakamataas na bundok. Dahil kung yung bundok na nasa ilalim ng Pacific Ocean, iaahon mo, mas mataas siya sa Mount Everest. Sino may gawa nun? May bundok sa dagat, may bundok pa sa ibabaw. Ang Espiritu. Sinusugo mo ang Espiritu at nalalalang sila. At iyong binabago ang anyo ng lupa. Kaya alam nyo, kagmakailan, Di ba? Nabago anyo ng Pampanga. Naging Sahara Desert yung Bacolod at saka yung sino may gawa nun? Akala nyo ba basta tao lang, likalikasan lang? Sa iba, kalikasan lang. Kalikasan. Puro ka kalikasan. Puro ka nature. Ayaw ka nang maniwalang there is somebody above nature. Who can control nature? Yun nga yung Diyos At meron siyang kasama.
Si Kristo, yung kanyang anak, at Espiritu Santo na kanyang inuutusan para baguhin ang anyo ng lupa. Ayan. Ilan na ho ang nabasa natin na magkakasama ng lumalalang? 3 na. Ilan ho ang lumalalang? 3 na. Si Kristo, manlalalang din. Yung Espiritu Santo, manlalalang din. Yung Ama, manlalalang din. 3. Di ba? Yan po sinasabi sa Biblia. Kaya naman, kung ang tao ay gustong magbalik loob sa Diyos at gustong magpasakop sa kanyang kabutihan at sa kanyang kautusan, kailangan pasakop sila sa 3. Alin yon? Basa, 28:19. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ilan ho ang sasakop sa tao sa bautismo? Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. 3 nga eh. Marunong naman kayo magbilang, di ba? Ama, Anak, Espiritu Santo. Ilan ho? 3. 3 naman talaga eh. Meron ho ba tayong pruweba na 3 nga sila? 3 nga? Basa. Sa 3:16 ni Mateo. Pakinggan nyo nakasulat. At nang mabautismuhan si Jesus, Ito, isang senaryo ito. Ito si Jesus, binautismuhan ni Juan Bautista. Nung mabautismuhan na to si Jesus, sino ba si Jesus? Yung anak, di ba? Nagkatawan tao. Ito na si Jesus, binautismuhan. Ay, pagdakay umahon sa tubig. kabautismo sa kanya, umahon siya. He went straightway up out of the water. Nung makamabautismuhan siya, umahon siya sa tubig. At narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati. Ilan na? 2 na. Ito si Jesus, binotismuhan. Tapos nabuksan yung langit. Nakita ni Jesus yung Espiritu Santo ng Diyos, bumababa sa kanyang tulad sa isang kalapati. Tuloy. At lumalapag sa kanya. At narito, ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak. Nakita nyo, ilan? 3. Hindi siya rin. Anong siya rin? Eri nga si Jesus. Binotismuhan, ano ka? Tapos nabuksan ng langit. Ito naman yung Espiritu Santo, bumababa. Aba, si Jesus na naman, yun daw Espiritu Santo, Jesus din daw yun. Paano nangyari? Eto na si Jesus, andun pa, bababa pa, tapos sa kanya rin pala pupunta. Ano ka ba nakalukuhan namang nalalaan ng iba? Ha? Eto na nga si Jesus yung anak. Binotismuhan ni Juan Bautista sa ilog ng Jordan. Nung mabotismuhan, nabuksan ng langit, eto nga yung Espiritu Santo, bumababa sa kanya, lumalapag pa sa kanya. Ilan na? 2 na. Tapos, isang tinig ang nagmula sa mga langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak. Diba? Di tata yun. Tinuturo yung anak. Sana sabi niya, ako rin ang anak. Wala naman nun eh. Ito. Tinuturo yung binotismuhan. Sino yung binotismuhan? Si Jesus. Tapos dumating yung Espiritu Santo, lumapag sa kanya. Tapos, mayroong tinig nasa langit. Asan yung nagsasalita? Nasa langit, wala sa Jordan. Hindi magkaiba. Yung isa nasa Jordan, yung isa nasa langit. O yung isa naman nagtatravel, bumababa kay Kristo. Narinig ngayon yung tinig galing sa langit. Ito ang sinisinta kong anak. Sana sabi niya, ako ang sinisinta kong anak rin. Ako rin. Hindi ganon. Sabi nung nasa langit, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. This is my beloved Son, in whom I am well pleased.
Di ba? Maayos naman eh. Pag maayos lang naman talaga isip mo, maayos naman ang Biblia eh. Di ba? Kung maayos ang isip mo, maayos ang Biblia. Hindi naman magulo eh. At tamang-tama naman talaga. Bakit hindi tamang-tama? Kaya pala naman nag-uusap eh. Tatlo naman pala sila eh. Lalangin natin. Kaya pala naman ganun ang grammar eh. Lalangin natin. May kausap talaga. Hindi naman nag-iisa para sabihin, lalangin ko, natin nakatingin sa kanya. Kaya naman si Kristo, nung nakikipag-usap siya sa Ama, tumitingala naman siya sa langit. Pakinggan nyo. Nung andito siya sa lupa, basa tayo. Ang mga bagay na ito, Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. kita mo, nang sabihin ito ni Jesus, tumingala siya sa langit at sinabi, Ama, dumating na oras. Bakit kailangan tumingala? Kasi yung Ama, nasa langit. Kung siya rin yung Ama, titingala pa sa langit, siya rin pala yun. Ano ka? Di ba? Ang salitang ito'y sinalita ni Jesus, pagtingala ng kanyang mata sa langit ay sinabi, Ama, dumating na oras. Asan yung Ama? Nasa langit. Hindi naman kagaya ng paniwala ng iba, ang Diyos daw, kahit saan nandun. Kahit saan pala nandun. Ba't naman si Kristo titingala pa, di yumuko na lang. O kaya tumagilid, o kaya gumanon. Ama namin, kahit saan nandun ka. Wala namang ganun eh. Wala nun. Ang sabi ni Kristo, manalangin kayo ng ganito. Ama namin, nasa langit ka. Our Father who art in... Tanyo? Nasa langit yung isa. Yung isa nasa ilog ng Jordan. Yung isa naman nagtatravel. Ilan? 3. May katwiran bang mag-usap? Lalangin natin. Meron bang katwirang mag-usap ng ganon? Grammatically correct, rhetorically correct, historically correct, and biblically correct. Lahat ng correct na correct. Yung iba, sa kanila, grammatically wrong. Bakit? Siya lang mag-isa, may kinausap siya, sarili niya rin. Rhetorically wrong. Grammatically wrong. Natin. Siya lang pala mag-isa, ba't natin? Us. Sana I. Let us. Sana I will. Hindi let us. Nakalagay sa Biblia, let us That is grammatically correct. And it is rhetorically correct. And it is quantitatively correct. Sa lahat mo ng paraan na daanin, tama yung nasa Biblia. Kung naintindihan mo. Ngayon, kung papalagay mo, siya lang mag-isa. Nagsasalita siya mag-isa, kinakausap niya sarili niya, tapos sinasabi niya natin, palagay ko, nating ang mararating mo niyan. Biro mo, sinakausap niya, siya rin mag-isa. Napakamali. Establisado sa Biblia, mga kapatid, there is a fact that we have established in the Bible, we have understood in the Bible that there were three powers above men. May 3 kapangyarihang dapat makasakop sa tao. Ito ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Kaya nung mag-utos si Kristo ng baptism, baptize them, ang sabi niya, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Kaya, bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Mayroon 3 kapangyarihang nararapat sumakop sa tao. At miski si San Pablo, nang siya'y mangaral after the ascension of Jesus Christ, kung siya'y magbindisyon, 3 rin ang pambibindisyon niya pag nagbibindisyon siya sa mga kapatid. Pakinggan niyo ang bindisyon apostolika. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisa ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. 3 di ba? Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikipisa ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. Di 3 talaga. Meron 3. Ngayon, dito sa 3 ito nagkakagulo ngayon ng mga relihiyon. Alam nyo ba dahil dyan,
nagkahiwalay ang Catholic Orthodox at Catholic na Roman Catholic. Kaya nagkaroon ng classification, Roman Catholic at saka Orthodox Catholic. Kasi supposedly, ang kahulugan ng Catholic, universal. Kaya nilagyan ng Roman Catholic na nagpamali tuloy. Bakit mali? Paano Catholic kung Roman lang? Di ba? Catholic means universal. Ha? Walang dibisyon. Catholic, universal. Pambuong sanlibutan. Yun ang kahulugan ng Catholic. Nung mag-awa yung Catholic na ang pangkat ng isa'y taga-Roma at isa naman pangkat ng taga-ron sa Britanya, nagkaroon tuloy ng dalawang faksyon. The Roman Catholic and the Orthodox Catholic. Alam nyo ba, pinaghiwalayan ng dalawa? Maliit lang na diferensya, naghiwalay sila. Anong pinaghiwalayan? Yung doktrina tungkol sa tatlo. Pinipilit ng Katoliko, yun daw tatlo, pare-pareho, walang ungusan. Nasa librong Katoliko yon. Yun daw tatlong persona sa iisang Diyos kuno, yun daw pare-pareho, pantay-pantay, walang ungusan. Yun. They are co-equal. Yan ang doktrina Katolika. Naniniwala naman itong Orthodox na hindi ganon. Kapirasong salita lang doon sa isang statement of faith ang hindi pinagkasunduan, naghiwalay sila. Diyan na. Kaya maintindihan mo, tinawag ngayon yan ng Katoliko, Mystery of the Holy Trinity. Tawag sa Katoliko dyan. Ang misteryo ng Santissima Trinidad. Bakit misteryo? Wala ikang makaunawa, walang makapagpaliwanag. Ha? Kasi tatlong persona sa isang Diyos, walang pagkakaungusan. Ha? Walang mataas, walang mababa doon sa tatlo. Pare-pareho silang general, kumbaga. Ayon. Yan ang doktrina Katolika. Hindi natin sinasabi ito para mang-atake. Ano? We are just comparing beliefs. We are not concerned about the personal of any person. The personality of any person. Their beliefs, their principles. They're supposed to be truth that they are teaching people. Sabi naman, yun daw, ang Diyos, isa lang daw ang Ama, si Kristo tao, at ang Espiritu Santo, hindi naman daw Diyos yun. Basta isa lang Diyos, ang Ama lang. Kaya nga, ang tanong ko sa kanila, ano yung Espiritu Santo? Ano ba yun? Espiritu Santo nga ika. Ano nga yun? Espiritu nga ika. Ano nga kako yun? Hindi kami matatapos. Ba't inuulit-ulit mo? Kasi kako, yung anghel, Espiritu rin yun. Pero pag sinabing anghel, anghel. Tapos yung anghel, may kirubin, may serapin, may anghel. Yung Espiritu Santo, saan mo ika-classify? Hindi raw anghel yun. O hindi naman daw Diyos. Saan mo ika-classify? Saan mo sasaksak ang Espiritu Santo sa classification? Basta Espiritu na lang. Yung mga demonyo, Espiritu rin yun Kawawa naman ng Espiritu Santo pagka kung saan-saan mo lang ilalagay. Kung saan mo gustong ilagay. Dahil maiipit ka pag inilagay mo sa tamang kalalagyan Ang Espiritu Santo, Espiritu, tama yon. Pero ang demonyo, Espiritu rin. 16:14 ng Apokalipsis. Ang mga anghel, Espiritu rin. 1:14 ng Ebreo. Pare-parehong Espiritu yan. Pero ang Espiritu Santo, saang kategorya mo ilalagay? Kung isa lang ang Diyos na ang Ama lang, si Kristo tao, yung Espiritu Santo, saan mo lalagay? Kaya tuloy nagtampo sa kanila Espiritu Santo, hindi sila sinasamahan Di ba? Baka kala nyo marunong magtampo Espiritu Santo. Kala nyo. Basa. Epeso. Napagtampuhan tuloy sila. Kaya sila walang kasamang Espiritu Santo Basahin natin. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos. Kita mo, huwag ninyong pipighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos. Kaya yung Diyos, may Espiritu Santo. Yung Espiritu Santo ng Diyos, huwag mong pipigatin, lalayas yun sa'yo. Yung iba, ayaw maniwala sa Espiritu Santo. Saksi ni Jehovah naman, yun daw Espiritu Santo, yun naman daw ay active force ng Diyos. Kumbaga, active force, para raw kuryente na dumadaan sa alambre. Yun daw ang Espiritu Santo, yung kuryente.
Marami silang mga imbento, no? Tayo, ayoko nung nag-iimbento tayo. Let us study this further. There are 3 powers that is being taught to us by the Bible. Sinasabi yung isa na Ama, ang tawag dun sa isa'y Anak, ang tawag naman sa isa'y Espiritu Santo. Sino-sino ito? Tama po ba ang Iglesia Katolika sa kanyang doktrina na sila tatlo magkakapareho? They are co-equal? Wala raw ho silang pagkakaungusan? Umpisahan ho natin ngayon ang distinction ng tatlo. Kaya lang hindi ho natin matatapos to, tatapusin na natin sa puntong ito. Pero bibigyan ko muna po kayo ng idea tungkol sa distinction ng tatlong sinasabi sa Biblia. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Tingnan natin, yung bang Ama, Anak, at saka Espiritu Santo, are they co-equal? Wala ba silang pagkakaungusan gaya ng doktrina Katolika? Pakinggan nyo sa 14 ng Juan, ganito po ating mababasa. Sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Meron ho bang nakaungos? Meron na nakaungos? Sabi ni Kristo ang Ama ko lalong dakila kaysa akin. Hindi naman niya sinabing ang Ama ko dakila kaysa akin. Kundi ang sabi niya, lalong dakila kaysa akin. May napakataas pala nung Ama. Biro mo, dakila na si Kristo, lalo namang dakila yung Ama kaysa kay Kristo. Di ang taas nung Ama, yung Espiritu Santo. Kapantay ba nung Ama? Pakinggan nyo. Sa Juan, ganito ang sabi ni Kristo. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon. Ni ang sinugo man ay dakila kaysa nagsugo sa kanya. Sino ho ang dakila? Yung nagsugo o yung sinugo? Natural, yung nagsugo. Ang alipin, hindi pwedeng dakila pa sa Panginoon. Ni yung sinugo kaysa sa nagsugo sa kanya. Meaning, na yung nagsusugo, mas dakila kaysa sa sinusugo. Tanungin natin, pareho ba ang Ama at ang Espiritu Santo? Pareho ba sila? Pakinggan nyo kung pareho sila. Wala ba silang pagkakaungusan ng Ama between the Holy Spirit and the Father? Pakinggan nyo. Datapwat ang mang-aaliw sa makatwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Ano ginagawa ng Ama sa Espiritu Santo? Sinusugo. Sino dakila? Yung nagsugo o yung isinugo? Sabi ng Biblia, dakila yung nagsugo. Therefore, totoo yung sabi ni Kristo na ang Ama dakila kaysa sa Kanya at mas dakila kaysa Espiritu Santo. Bakit? Kasi sinusugo lang ng Ama yung Espiritu Santo Wala ka namang mababasa sa Biblia na sinusugo naman ng Espiritu Santo yung Ama. Para pantay sana, no? Wala Laging ang nagsusugo sa Espiritu Santo yung Ama. Kaya, establisado na ang Ama mataas kaysa sa Espiritu Santo. Ang Ama'y mataas kaysa kay Kristo. Kaya ating alamin, sino naman na mataas kay Kristo at saka ang Espiritu Santo? Pakinggan niyo kung sino mataas doon sa dalawa. Datapwat pagparito ng mang-aaliw na aking susuguin sa inyo. Ayon, yung palang mang-aaliw na siyang Espiritu Santo, sinusugo rin ni Kristo. Therefore, mataas naman si Kristo kaysa sa Espiritu Santo. Nakita niyo? Ngayon, paano yun? Tanong, sa Biblia ho ba may misteryo? Meron ho bang misteryo? Pakinggan nyo sa Colosas 2:2. Upang mga aliw ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakalakip sa pag-ibig at sa lahat ng mga kayamanan ng lubos na katiwasayan ng pagkaunawa upang makilala nila ang hiwaga ng Diyos. May hiwaga pala naman talaga Hindi yung Diyos ang hiwaga. May hiwaga ang Diyos. Hindi siya ang hiwaga, kundi meron siyang hiwaga, the mystery of God. Ngayon, yung mystery na yun ba? Mystery ba talaga yun?
Pakinggan nyo sa Roma 16. Ganito ating mababasa. At ngayon, sa Kanya na makapangyarihan, na sa inyo'y makapagpapatibay ayon sa aking ebanghelyo at sa pangangaral ni Hesukristo, ayon sa pahayag ng hiwaga na natago sa katahimikan ng panahong walang hanggan. Datapwat nahayag na ngayon, Palang hiwaga ng Diyos na nakatago sa katahimikan ng panahong walang hanggan, nahayag na ngayon. Kailan yung ngayon? Nung panahon ni San Pablo. Dapat maging ano tayo maging stricto tayo Sabi ni Pablo, siya nagsasalita, yung hiwaga ng Diyos na nakatago sa katahimikan ng panahong walang hanggan, nahayag na ngayon. Kailan nahayag? Nung panahon ni San Pablo, panahon ni Kristo, panahon ng mga apostol. Hindi naman kagaya tayo ng iba dyan. Upon this rock, I will build my church. Sino kayang church na yan? Tayo yan. Hindi pa tao lelong mo. Tinayo na yung iglesia, tapos nabasa mo ngayon, ikaw yan. Ay nako. Kaya pinag-aaral ko kayo, mga kabayan Mag-aaral tayo. May nakasulat na pisara, may Biblia kayo. Pag-aralan nyo, sinasabi ko. Biro mo, I will build my church. Tapos sila raw yun. That was spoken by Christ 2,000 years ago. Tapos kayo yan. How dare you? Hindi ka ba nahihiya niya sa balat mo? Bago siya pumanik sa langit, naitayo na yung iglesia. Naitayo na. May iglesia na. Bago pumanik si Kristo sa langit. At nung makapanik siya sa langit, sinigurado naman ni San Pablo na talagang may iglesia na nga. Pakinggan nyo. 4:4 ng Efeso. may isang katawan. There is one body. Meron o wala? Kay liwanag, may. Meron o wala? Hindi sinabi ni Pablo, there will be one body. Hindi. Magkakaroon ng isang katawan. Hindi ganun sabi niya. Sabi niya, there is one body. May isang katawan. Alin ba yung isang katawan na yon? Na meron na nung panahon pa ni Pablo. Basa. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. He is the head of the body, which is the church. Ano yung iglesia? Yung body? Church. Katawan, yun ang iglesia. May iglesia na, wala pa. Meron na. Bago pa pumanik sa langit si Kristo, meron na. Tapos nabasa nung isa, I will build my church. Sino yan? Tayo yan. Talagang, hindi ka pa nga tao, may iglesia na. Tapos, nabasa mo ngayon, kayo yan? Imposible. Ganon din naman ang ibig ko sabihin, mga kababayan. May ama, may anak, may Espiritu Santo. Misteryo raw. Hindi misteryo yon. Sabi ni Pablo, nahayag na ngayon ang misteryo. Aling misteryo inihayag ng Diyos? Yung misteryong nakatago mula pa ng katahimikan ng panahong walang hanggan. Nahayag na ngayon. Kanino inihayag? Kolosas. Pakinggan nyo kung sino makakaintindi ng misteryo. Maging ang hiwaga na inilihim sa lahat ng panahon at lahi, datapwat ngayoy ipinahayag sa kanyang mga banal. Ang misteryo ng Diyos, ipinapahayag sa kanyang mga banal, dun sa mga holy people of God, sa mga banal na tao ng Diyos, dun ipinahayag ang kanyang misteryo. Kaya tandaan nyo mga kapatid, walang misteryo kung Biblia pag-uusapan, ipinahayag na yung misteryo. Ano yung misteryong ipinahayag? Yung lahat ng misteryong natago sa katahimikan ng panahong walang hanggan, sabi ni San Pablo. Ngayon, alamin natin, is there such a thing as mystery of the Holy Trinity? Misteryo ng Santissima Trinidad? Alamin natin, sino yung Ama? Sino yung Anak? Sino yung Espiritu Santo? Babago ko ng tanong. Alamin natin, ano yung Ama? Ano yung Anak? Ano ang Espiritu Santo? Pagkatapos natin tanongin kung ano yung Ama, ano yung Anak, ano yung Espiritu Santo, susunod natin tanong, sino yung Ama, sino yung Anak, at sino yung Espiritu Santo? Payag kayo mga kapatid? Let us study this in the Bible elaborately. Aalamin natin yung tatlo.
Pare-pareho ba yung tatlo na yon o magkakaiba? Magkakapantay ba o magkakaiba? Ano pangalan ng ama? Ano naman ang pangalan ng anak? Sabi nung iba, ang pangalan ng ama, Yahoo! Meron nung ngayon, may papila ko, ang pangalan daw ng ama, Yahoo! And sabi naman nung iba, ang pangalan daw ng ama, Jehovah. Sabi naman nung iba, ang pangalan daw ng ama, Yahweh. Sabi naman nung isa, Pinakyaw, Yahweh El Shaddai. Oh. Ang sabi naman nung isa, El Shalom. Ang sabi naman nung isa, Rosamundi. Yun daw ang pangalan ng Diyos. Sabi naman nung isa, ang pangalan daw ng Diyos, Uha! Uha! Yun ika ang sinasabi ng bata pagka panganak. Uha! Uha! Kaya ang pangalan ng ama, Uha. Napaka... Meron naman na sabi, ang pangalan daw ng ama, ako nga. O, alamin natin sa Biblia. Alamin natin yung Diyos. Yung Ama, yung Anak, yung Espiritu Santo. Isa-isahin natin. Hindi lang natin kayang tapusin yan sa isang pagkakataon. Umaasa po kami na babalik uli kayo sa susunod para sa inyong pakikinig ng ating pinag-aaralan. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan ninyo ang bago kong upload, please like, share, and comment. At kung hindi ka pa nagsasubscribe, ay mag-subscribe ka na upang lagi kang ma-notify ng YouTube sa mga bago kong upload.